Gabi po sa inyong lahat. Kami po ang Local Brew and tonight we are featuring Rebirth. Woo! So again, yes, yan. Again po ako si Johnny, kasama ko si Z at si Jel. And Rebirth crew, please introduce yourselves. Ipakilala po ninyo yung mga sarili. Kel, guitarist po ng Rebirth. Sino mag-start? Kel? Game na tayo, Kap. Go na to. My name is Drew, basis ng Rebirth. Babang masasabi ko. I live in Olympia. Olympia, Santa Rosa. Malapit sa Laguna. Na maraming resort, maraming pool. Nice. Kel, tulungan mo ako. Nabablanko ako. Okay lang. Okay lang yan, pre. Kasi this is my first time to sa air. Kaya medyo nakakapapa ako kung ano yung sasabihin ko. Pero pag wala ako dito sa monitor, bakit? Sayang, hindi ko nasabi yun. Sayang, maraming dapat sabihin. Medyo na nag-iba ako. Kasi first time ko mag-Zoom. As in first time. Welcome sa Zoom pa rin. Ganun talaga. Okay lang yan. First time nakakaano yan. Nakakaba talaga. Masaya ang una. Hindi mo makakalimutan. May halong kaba. Yes, sir. And also, tonight we have Miss Nance of Nebepropasti. Oh, wow. I can never get that right. Sorry po, ma'am. Hello po. Yeah, so, good evening, everyone. So, it's Nebepropasti, actually. The pronunciation is Nebepropasti. Maraming ang sumubok, pero maraming nagkamali. Maraming hindi mabigkas talaga ng tama. Minsan sabihin na lang nila, Nancy's Production. Ayaw na nilang banggitin. Yun na lang. Pwede, mas madali nga naman. Correct, sir. Alright, so I guess the topic begins with kailan kayo nabuo at at paano kayo naging banda? Nabuo kami since April 14, 2024. That was time na video okay. May banda ako dati before kasi sobrang busy ng gitarista. Kaya may na-contact si paring tunay, paring Hernan na malupit, maestro. So yun, hanggang ngayon, kasama na namin yun. Hanggang ngayon, walang binagay ng Tonton na maestro. Ako lang naman kasi, poste lang ako. Masyadong skill. Lahat na yata, hinawakan ko. Guitarist, bassist, drum, vocals. Pero yung level na skill is equal lang. Tama lang. Pero hindi sobrang malapit na kaya na iba. Poste. Yun ang magagawa ko sa ngayon. Sa band. Nag-develop pa rin ako ng skills. Buti na lang, tinatanggap nila ako kahit very weak ako ng tao na kinakaya ko yung mga grips nila. Please, mababait sila, mga down to earth. Ayun ang gusto ko sa tao. Pagaya ni Kel, ayan, napaka down to earth yung tao na yan. Ayan, gusto ko yan. Alright, Kel. Ano naman, Kel? Ayun. Bago lang kasi ako sa sa Rebirth eh. Before kasi, magkakaiba kasi kami ng references ng pinagkukuhanan ng tunog. Ako kasi, ang mostly na pinapakinggan ko talaga, death metal, hardcore, sludge, grindcore, mga ganon. Tapos, chinat ako yung vocalista, si Hernan, nitong mga past 3 months ata, na
kailangan nila ng gitarista na ayun. Sabi ko, sige, join ako sa inyo. Batuan tayo ng references. So, kung gusto nyo, magbibigay ako ng tunog ko, tapos i-upgrade na lang natin ng reverb, ganun. Ayun. So talaga nag-start kayo as as a group, as Rebirth na, hindi siya nagkaroon ng name change. Tapos ikaw, sorry, go ahead. Ano ba As people. Kasi nung tawag dito, wala akong banda nung mga past 1 year ata Kasi gawa nung nagka-baby kami ni nabuntis si Nancy. Ayun. Tapos na-miss ko rin yung pagbabanda. Ang uli kong naging banda, hardcore, Rekta. Mga taga Santa Rosa. Tapos natigil ako. Nag-focus ako sa trabaho. Tapos nabuntis si Nancy. Wala ako sa scene ng almost 1 year. Tapos ito, kinuha nila ako. Balik eksena uli. Yun, masaya ako. Tuloy-tuloy na. Congratulations, sir. And Nance, congratulations po. Congrats. After 14 years. After 14 years. Nice. Congrats, Wait lang. So, si Hernan, siya yung vocalist. Tama ba? Okay, sorry. Mag-recap lang po ako. Go ahead. Dapat ikaw, Hernan. Dapat ikaw nandito para lahat tayo. Wala, busy si Hernan Kasi yung information na nakuha sa akin, parang kulang. Kaya, wala naman akong ginagawa ngayon. Kaya, medyo napasaba ako sa Zoom. Which is, ikaw nakabidyo sa akin. Kel, ikaw nakabidyo sa akin. Yan, bro. Talaga. Tayong mga bahista, lagi tayo nasasalang sa mga bagay na hindi natin alam kung ano nangyayari. Kaya, gets kita pa rin. Pero as far as tugtugan nyo goes, since how would you describe kung ano si Rebirth? Anong kasi actually ayoko talaga nung term na genre, pero yun yung pinaka yun na yung pinaka madaling paraan na paano mo ma-describe yung banda So what would you say na genre nyo talaga? Metal, like Slipknot, like New metal. New metal. Metal. Parang tunog slapjack. Na may adlib, may konting adlib, maraming adlib. Kasi may gitarista akong binawalatet, kaya hilig. Kung wala ligalig. Ito kami, kasi bigay ako ang point dyan, ang lead guitar, ang masusunod sa mga riffs. That's the real talk. Pero ako naman, as a bassist, followers lang nila ako. Ang followers, Seho, nasa sumusunod sa leader. May tatlong hindi ako makita. So, sino po yung main parang songwriter nyo sa group? Songwriter namin. Tonton. Kundi si Mr. Frontman. Mr. Frontman. And si Tonton yun. No. Siya yung gumagawa ng tunog, si Tonton. Tonton ang gumagawa ng tunog. Hindi man ako pwedeng gumawa ng tunog dahil batang-bata pa tunog ko. Tunog virgin. Okay lang yan, pre. Huwag kang mahiya sa ganyan. Maganda nga dyan, Hindi ako kasi, gusto ko yan, passion ko yan. Kahit medyo mahirap. Kinakaya ko yan. Pagka yung lalo na bakante ang oras ko, gusto kong sumipra. Pero as now,
medyo ano ko sa Cipra, ko work business, kaya medyo natatabunan, naglo-loading. Tapos nagda-downtime ang aking mga sinisipra. Sinasabi ko naman sa kanila na tensya na kayo. Talagang ganun talaga ako. Kasama talaga yan. Pero ano naman, at least nandun pa rin. Yes. Oo. That's passion. Oo. Yun yung basta napalag. Yung hindi yung suko agad. Palag-palag muna. Oo. Sipra lang ng sipra. Kasi dati nasanay ako sa mga cover na medyo mahirap. Gaya ng Lamog-God, gaya ng Snapshot. Mas gusto ko ang metal na tunog kasi ang metal nakakataas ng adrenaline. Adrenaline. Na sinasabing adrenaline. Yung one time na manood ko sa bar, biglang may chug tapos abats ka. Napakasarap sa tenga. Ewan ko lang sa iba. Sa opinion ko lang. Masarap talaga ang metal. Agree. Ako nakikinig naman ako kahit ano pero iba rin talaga si metal Ano siya para siyang controlled chaos para sa akin. Sa ibang tao. Controlled chaos. Sa ibang tao magulo, sigawan, puro chik. Di ba? Way back 2000 nagpa-practice na ba? Puro mga metal ng tutugan. Wala, hindi sorry sa hindi makaka-relate, pero ayun talaga gusto ko. Ayun ang nasa puso namin Nagiging metal. Hindi ka makaka-headbang ng reggae, di ba? Pwede kung pipilitin mo. Ang weird lang tignan, pero pwede. Headbang mo. Pag reggae, sayaw yun. Sayaw, bounce. Kahit sa on the spot, bahala kayo, basta ako mag-headbang ako, basta ako ipipil ko yung ambience, ipipil ko yung yung masaya lang yung tao. Para at least, masabing gumagalaw. Kahit, basta enjoy lang. Ano lang dati ka dyan, enjoy. Totoo, yun naman talaga yung basehan. Kasi kahit walang bayan, enjoy lang. Kasi pagka once na may dugo kang musikero, may dumadala sa dugo mo yung pagiging musikero, kahit walang bayad dyan, G pa rin. Totoo. Yun ang madalas yung nangyayari. Masaklap man. Pero minsan ganun talaga nakakainis din minsan I mean, kailangan din talaga ng banda ng pera di ba? Mahalang gamit. Excuse me, mahalang strings pa lang. Mahalang strings. Just me. Dati na gamit, no? Ito na rin namin dati na mag-show ba? Napakaraming sisiprahin. Wala na sisipra. Wala nung oldies from newbies na tunog. Napakarami. Buti na lang daw na nag-show ba. Ang tawag doon ay variety. Variety. Pero pagod naman na isip mo. Hindi, nanggaling din ako doon. Kaya ang taas ng respeto ko sa mga nagve-variety, nagsushowban. Nandun tayo. Lahat ng musika ma-appreciate natin. Isa yung sa sarili mo na makakaya ko yan, makakaya ko. Doon ko na lang sa mag-stay sa makakaya mo. Yung gusto mong music, doon ko na lang mag-stay. Na parang ako. Ganun lang. Hindi, okay naman yung ganyan. Ayos nga Ang sarap talaga mag-metal. Dito na pala si Tonton Hello, Sir Tonton. Sir, Maestro. Good evening, Maestro. Magandang gabi. Ayun ang mga maestro namin. Ayun ang taga Kaliskis. Yan. Good evening, Maestro. Dito ko na pala. Good evening. Tonton. Magandang gabi. Evening, Tonton. Magandang gabi, sir. Welcome sa local Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Karating ko lang. Si Maestro pala.
Maestro. Yan siya na late. Okay lang, sir. Okay lang yan. Biglang may baso bigla si Andrew, ha? Ano sasabihin mo dyan, Drew? Bumibigla si Andrew. Anuin mo yung tropa mo, pre, sinalukan yan. Siya ang sumalot sa banda, tol. Kaya, ano yan. Saludo tayo dyan, bro. Basta anytime tayo, basta bakante. Walang problema yun. Kung ano lang yung makakaya ko, inang bibigay ko. Pero mas maganda, ang pinakamaganda, nandito si Mr. Frontman para si Hernan talaga. Si Hernan eh. Sa trabaho. May bibigay sa inyo. Okay lang yan. Kailangan talaga ng kumikita ng pera. Pero ikaw, sir, kaya pakilala mo muna sarili mo. So talaga, kakarating mo lang eh. Maestro. Pasok. Sasabihin ko. Ako si Tonton pare ako yung parang lead guitarist sa Rebirth. Ayan. Pre, yung favorite color mo pa, tsaka yung yung hobbies mo. Talent show. Pet peeves mo, ganyan. Favorite color ko, pink. Oh! Prettier than pink. Habis ko mangolekta ng mga itlog. Yan. Ano nga pala, paano ulit nagsimula ang Rebirth? Ano ba to? Parang dahil lang sa parang nagkausap-usap sa inuman o paano nagsimula pa lang Rebirth? Paano nabuo? Ang nagsisimula dyan ng Rebirth way back April 14, 2024. Nag-quit ang guitarist namin siguro sa trabaho. Nag-left sa GC. Then, nagpasa si Tonto ng video. Which is, sabi ng farmer guitarist namin, hindi pa yung ginagawa niya. Malaki yung mountain. Hindi pa kay Colvin Bird ang ginagawa niya. Buti ka lang. Ayun ka tayo. Pakabait yung tao na yan. Buti pinagbigay ng aming kahiningan. Bumubula gitara na yan. May sabon. Pero magtotropa na talaga, magtotropa na. Saka napaka na yan, ano ba tawag doon? Patient na tao na yan. Yan ang kagandaan sa tao na yan. Kahit small na tao ka, out of skills, kaya kanyang takpang, kaya kanyang i-save. Ayun ang tao na yan si Tonton. Lolo. Tonton the Savior. Go! Ang dahil mo ng bansag sa akin, Drew. Hype ka talaga. Pasahir tayo, kaya tayo fine. Sorry, sir. Tama ba? Paano na yung nalost ko na very light. Kasi may nakasing audio ko. Yung paano na buo yung Rebirth. So, nag-uusap lang kayo and then nag-resign yung gitarista, tama ba? Bale, kasi yan eh. Magkakabanda sila dati, yan sila Andrew. Yung banda nila dati, For the Sake of Art. Yan. Tapos, parang nag-left yung gitarista nila kasi medyo busy. Ayan. Tapos si Hernan, kinontak niya ako ulit. Ayan, parang buda ko kami ng banda na bago. Yun na nga yung Rebirth. So si Kiel din, si Hernan din yung kumontak. Si Hernan din. Parang ganun. Ikaw din ba, Drew? Si Hernan din yung kumontak sa'yo? Ba't? Ako ba? Hindi. Hindi. Si Hernan din ba kumontak sa'yo? Hindi ka masyadong marinig ang voice niya, ma'am. Hernan din ba yung kumontak sa'yo? Hindi, matagal na kaming childhood friendship. Pagkababata kami. Trip na namin ng mga Silverchair, trip na namin ng mga Nirvana, trip na namin ng mga 90s na rap. Dati, may gamit talaga ako dati.
Isa mo mamaya ma, may gamit talaga ako dati. Kaya yung mga yan, nag-acoustic. Tayo sa bahay. Jam-jam tayo doon. Nung time na yon, siguro hanggang ngayon, dadala ni Erna ng pagiging passion sa music. Which is, na-play niya sa pagiging vocals. Nag-aaral siya ng isang dekada na music na sa sarili lang niya ng vocals. Nag-work naman. Kahit ano pakanta mo kaya nan, G lang. Ayun ang maganda sa tao na yan. Hindi siya mapili sa music. Kasi kahit nga Air Supply, kaya kumanta yan. Kahit Aerosmith, kaya kumanta yan. Ayun ang maganda niya kay Erland. Pangdalo. I think yun din yung importante sa pagiging musikero. Like, pag open ka sa idea sa ibang genre, parang mas magiging creative ka pagka gumawa ka ng kanta. Kasi, you know how it, like, you have an idea on how everyone does it. So, does it mean that Hernan is also like the main songwriter? Or, hindi ako sure kung narinig ko si Tonton ba yung main songwriter? Bale, sa lyrics tulungan kami, ganun. Pero yung sa melody ng kanta siya, minsan na madalas siya yung gumagawa. Pero sa riffs, ako lang yung gumagawa sa riffs, ganun. Oh. So, paano yung simula ng kanta? Riff muna o lyrics? Nagawa ako ng riffs, tapos sesend ko sa GC. Ayan, tapos pag na-adapt na nila. Tapos pag nag-jam kami, ayun, saka namin nilalapat lahat. Nice. Talagang collaboration talaga. Hindi yung isang tao lang nagdidikta ng tunog. Sarap. Minsan, on the spot, ganun. On the spot lang kami nagawa. Mismong jamming lang. Magtatry yung, jajam lang kami ng drums, tapos gagawa na kami ng riff. Tapos kakantahan na ni Ernan. Minsan, ganun kami nakakabuo ng kanta agad eh. Sa bahay lang. Sa bahay lang kami. Doon kami sa garahe nila Andrew. Doon na Andrew. So paano yun? Parang, since hindi pa kayo nakakapag-record, wala kasi akong idea kung paano gumawa ng music or magsulat ng kanta, mag-compose. So, paano yun? Since hindi nyo siya nare-record pa, may chance ba na like, makakalimutan nyo sa next jam session nyo? Or talagang once na you guys come up with it, sa unang jam session, tuloy-tuloy na siya sa mga or may mga changes? Minsan ang stage niya, minsan ginagawa ko muna verse eh. Tapos minsan, pag yung gusto ko na kanta, halimbawa yung team ng kanta is may pagka-rebellious yan, ganyan. Kung ano yung pumasok sa isip ko, madilim, parang ganun. Mas makakagawa ka ng ng riffs dun eh. Yung sa idea, parang ganun. Nice. Tapos verse, tapos biglang chorus na. Tapos unti-unti na lang namin nadadagdagan. Yan, parang ganun. Tapos re-record namin, para di namin malimutan. Kasi minsan nalilimutan ko yung ginawa ko. Minsan nalilimutan ko. Oo, madalas mangyari yan. Pre, sakit kaya sabi ko, pag record na natin agad, para di ko malimutan. Malilimutin ako eh. Memory ko, 60 MB lang. Yan, 60 MB. Malaki-laki na yun. Memory ko, dial up. Baka talaga, maestro. Pero at least 'di ba? Ang pinakamahirap actually gumawa on the spot eh. Sa totoo lang, pag nagsusulat ka, yun yung tawag ko doon, magic eh. Hindi kayo pwede maging banda kung wala kayong magic eh. Kung hindi nyo kaya ng gano'n na on the spot. So talagang iba rin yung relasyon nyo pala with each other. I mean, di ba? Para makagawa ng gano'n, kailangan nyo ng solid talaga na talagang nakaglue talaga kayo sa isa't isa no? Ang practice ko kasi madalas pag pag nagsosolo ko, more on improvisation. Parang ganun. Sa soloing, sa guitar solo, improvisation talaga. Play lang ako ng backing track tapos nag-improvisation ako.
Kaya sanay ako mag-create ng melody siguro. Siguro yun yung advantage siguro na pag kaya mo na on the spot. Tingin ko masarap din yun, yung improvisation. Kasi, syempre, pag nagsosolo ka, parang kung ano lang yung pumasok na, ito yung feel kong pasada eh. So, parang paiba-iba siya. Sa akin, mas okay yun, yung ganun. Kung ano yung nararamdaman mo, na-express mo agad. Ayun, ganun. Parang pag nag-blues ka, expressive siya. Tapos yung problema, pagkatapos mo siyang gawin, ano nga ba yun ulit? Ayun. Yun yung mahirap naman doon. Pero as far as since i-record nyo pa lang siya, ilan yung plano nyong gawin? Plano nyo EP or plano nyo ng i-full length? Siguro EP na siguro eh. Pero siguro pag single lang muna siguro. Single. Pwede naman single muna pero maganda rin yung may pondo eh. I mean, parang ito ngayon, exciting sana kung maririnig namin yung ano nyo eh. Pero I would recommend mga 5 to 6 yung pinaka-solid. Pero meron na kami eh. Meron na kami mga 5 to 6 songs eh. Yung pang 6 songs namin, bubuhin pa lang namin kasama si Ekel. Nice. Meron kang link? Meron kang link na pwedeng i-share para masampulan natin yung mga tao. Baka yung mga nanonood sa atin yun, hindi naniniwala. Doon sa nasa page eh. Pero itong November yan, Meron din sa YouTube. Pwede mo send kay Rigel yung link sa YouTube para kahit paano maano natin. Kaya ba, Jel? Pwede. Okay. Dito na lang, i-ano natin. Pwede. Dito sa chat. Kasi sa totoo lang, masarap pagkwento ng mga bagay-bagay. Pero hanggang di mo naririnig, iba pa rin talaga eh. Oo. Tsaka, ang ganda ng point ni Drew kanina na yun, bago ako dumating, pinag-uusapan namin na yung ibang tao nagve-variety, pagdating sa metal, pumapalo yung adrenaline, which is talagang totoo. Kasi para sa akin, ang metal, siya para siyang talagang sigaw ng yung mga bagay na talagang hindi mo pwedeng sabihin sa normal na araw. Diba? Hindi ka naman pwedeng gumising at murahin mo kaagad lahat na, diba? Parang mukha ka namang palaaway nun. Huwag naman ganun, diba? yung sounds mo na lang sa dadaanin. Parang hindi ka naman din magmukhang weirdo. Oo. Baka sabihin ng mga tao, ano ba naman ito? Palaaway, diba? Aga-aga. So, sounds na lang. Kaya yun yung appreciate ko sa metal. Ikaw ba doon, start ka talaga metal ka agad? Or lumihis ka rin ng landas? Lumihis ako way back 2001, 2002. Metal ako. Tapos nung lumihis ako, nag-jazz ako, nag-variety ako, nag-show band ako. Layo ng atang mo. Tapos nung nasa jazz na ako, tapos nung ulit ako, nag-mainstream, nag-recording na rin kami. Tapos nung ito na ulit, nakita ko yan sila Hernan. Sabi, parang gusto kong pumasok sa banda ng mga to. Kasi paborito ko yung Slapshot. Wala akong naging kabanda dati na natugtog kami ng Slapshot. Sila natugtog sila. Ayun lang, doon lang nagsimula siguro yung interest ko sa kanila. Eto may tanong ako, Aton. Ano yung pros and cons ng napasaba ka sa isang variety o show band? Pros. Pinaka-pros ko dati kasi kasinggero ako nun Habang nagtatrabaho ako, nakapag-inom ako. Tapos kumikita ako, gano'n. Yun yung pros. Yung cons naman, kinabukasan, wala na akong magawa. Puro tugtog na lang. Tapos wala rin ako naiipon kasi pang-iinom ko din. Parang gano'n. Artist. Yun mismo yun. Tapos ang sakit din sa ulo kasi dami kong kino-cover dati. Pati lang sa ulo yan. Marami kang tapos yun. Tapos mahirap din kasi paro ba dati? Wala pa namang YouTube dati. Wala namang mga ganyan dati. No. Tenga-tenga lang kami. Tenga-tengahan lang talaga. So daming pondohan. Yung ganun. Parokyano ka rin pala ng parokyano ka rin pala ng tape at ballpen. Oo. Hirap dati. Sunog kilay. Yung ngayon, ang dali na lang sumipre. Pag sinabing gano'n, nasa YouTube agad Swerte ng mga bata ngayon.
Kaya swerte ng mga bata ngayon. Swerte. Pero masasabi mo ba na, I mean, coming from a different perspective gaya ng jazz, naging malaking impluwensya din ba siya sa tunog nyo? Na sa tingin mo naitawid mo rin siya sa metal kahit papaano? Oo, siguro. Kasi yung ibang phrasing ko, kinukuha ko rin naman sa blues eh. Pag nag-blues ka, papunta ka ng jazz, parang meron pa rin pagka-bluesy yun yung jazz. May taste pa rin ng blues. May happy hour pa rin yun eh. May din ako mag-chromatic, kaya ganun. So pag incorporate mo sa metal, shredding pa rin yon. Kasi ang jazz naman parang shredding din na clean tone eh. Na medyo may pagka-blues eh. So kaya pagka yung sa ad-liban namin, parang ganun. May pagka-fusion pa din. Butik na-excite ako sa pag-describe mo ah. Gusto ko makakita natin kung paano yung dati yung gano'n. Parang sarap nun ah. Iba kasi pag sa metal naman, puro din minsan, puro speed din minsan eh. Hindi, I would say na kasi nakatambay din ako hindi ako metal player per se, pero syempre, alam mo na, panahon ko, old school, Pantera, Slayer, mga Gwar, mga ganun. So nung as of late, nagkaroon ako ng mga tropa sa call center, nabalik ako sa metal. Tapos binalik ako, unang-una talaga, Lamb of God. Sabi ko, uy, angas nito ah. Tapos sunod nun, paborito ko yun. Tapos yun na, sumunod din mga ibang bago pang metal. Tapos sabi ko nga, ang naging obserbasyon ko, since galing din ako ng ibang genre, sabi ko parang ang metal, either jazz ka or blues or country. Para siyang ganun yung takbo niya no. Parang depende lang din talaga sa linis ng galawan eh. Pero I mean, hindi ba kayo naiinis sa mga purista masyado na dapat metal lang tayo, dapat ganun. Hindi naman kasi respeto lang kasi trip nila yun eh. Sa bagay. In the end of the day, naman tayo, lahat tayo musician, lahat tayo music lover. Parang ganun. Mahirap mag-discriminate ng trip ng iba. Parang trip nila yun. Trip natin to. Wala na lang pakialaman yun. Oo, sa bagay. Basta hindi na nga away, okay lang yan. Yeah. So as they were saying na yung tunog nyo is ang pinaka naging flashpoint ninyo as a group is Slapshot. Ano pang ibang mga grupo naging naging napagkasunduan nyo, so to speak? Kasi magkakaiba kasi. Ako paborito ko rin Slapshot, pero mahilig kasi ako sa mga mga guitar hero mga kagaya nila Malmsteen, Michael Romeo, ganyan. Dragon Force. Mga idol ko yung Dragon Force. Kakaturo ko lang sana ko ng Dragon Force kanina eh. Pantawa sila ako eh. Pero sorry na interrupt kita, nakalimutan ko tuloy sasabihin. How si Kevin and si Andrew? Ano naman yung iba pang mga like early musical influences mo din? Ako naman, Sige, ikaw muna, Drew. Sige, ikaw muna pa. Sige, bigayin tayo. Ako kasi, mostly, old school metal ako. Death metal, yan. Malevolent Creation, Suffocation, yan. Pero nakikinig din, mostly, Lamb of God, dyan. Nakikinig din, new metal, new American metal, thrash metal, halos lahat, panay metal, lahat ng subgenres ng panay metal. Siguro mga 20 years panay ganun lang pinapakinggan ko. Yung hardcore din, mga ganun. Dami din kasi talagang Pero suicidal tendencies yun, tontuwa ako dun sa hardcore na yun. Suicidal, crossover na thrash hardcore, no? Oo. Hindi ko pa alam yan. Nung napatropa ako sa mga East Boys, mga taga Marikina, mga taga doon pa ako na ang dami pala. Ang dami mga subgenres, no? Oo. Astig. Ikaw naman, Boss Drew. Yes, sir.
way back na late 90s. Na-influence ako sa tunog ng grunge metal na Silverchair. At doon nagsimula. Nung bigyan ako sa gitara, ang unang kong na gitara dati is Laklak ng Datit. Sarap. Dati, more on, ako dati, listeners ako dati ng NU 107. Tapos, mati kami ng Pulp Summers lang. Dati, na-realize ko na nakabutas pala ng Kaya, yung nagbanda na ako sa ngayon, matin ako ng dugdutan, matin ako ng Pulp Summers lang. Yung nagkaroon ko ng banda. Sana, kami naman yung panoorin yun. Darating na panahon. Para, naman. At least, may share namin yung expression namin para sa inyong lahat. Hindi para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Sir. Yun. Oo naman, darating tayo dyan pare. Pero wag mo kami kasahan sa mosh pit Medyo may uban na yung balbas ko pare. Kaya hindi ko na kaya makipag... wala na. Kahit ko rin akin Oo. Kulay puti na lang Oo. Doon lang kami sa gilid. Sa side. May hawak na beer na kagad. Bounce lang ng bagya, may hawak na beer. Gano'n na lang kami. Hindi na kaya. Ganun. Tapos okay na yan. Pwede pa yan. Life goes on. Basta kung yung hiling mo, gawin mo. Kung ano nasa puso mo, gawin mo nang walang legalig. Tsaka mo na ma-realize na sana ginawa ko to. Sana ganun ang ginawa ko dati. Pero kasi sa namin, sige, G lang. Abang pagkabakante, G lang ng G. Diba? At least na-enjoy mo yung sarili mo, na-express mo yung sarili mo, na ito kami. Ito gusto namin. Ito ang bagay na to. I-enjoy na namin para may silang kasi buhay ng tao. Kaya go lang. Try lang. Enjoy mo lang. Totoo. So, matanong ko lang, saan kayo normally natugtog? Mga bars? Marami na rin kayong mga past gigs or itong year lang ba kayo naging active? As of now, nagpapasalamat kami kay Ma'am Nance, na asawa ni Hegel. At paano, na-expose kami. Napapunta kami dito kay Local Boy. Nagpa-print ng t-shirt. Iba ang treatment na naramdaman ko nung nagpa-post siya ng mga about na parang build-up. Okay na. Sige. Okay lang. At least, step in stone. Yun ang pinakamalaga. Kahit anong mangyari. Kahit pagtugin ka sa may harap-harapan nyo, thank you. Pero dating ang time, dating ang panahon na sana meron ding manager. Kailang mag-resign ako sa trabaho. Basta contract. For example, under BMG, under Ivory Records, under ganyan. Ivory Records. Parang mga ganun ba. Once na nagka-contract kami, hindi na magtatrabaho. Kita tangin. Kaya ako ng chumutyo. Kaya ako ng mga muhan kasi makakomay. Well, necessary evil yan. Parang ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Kailangan. Siyempre, sa tunay na buhay, pag yung iba trabaho mo, especially sa mga company, lahat ng klase ng tao, mga kasalamuha mo. Sa totoo lang, mga kasalamuha mo, lahat ng uri ng insekto, leech, lahat ng, basta alam nyo na yun, pagka mga ganang bagay, di syempre,
Isa pa, nangungupahan kami. Kaya, go lang. Ako na-support sa mga parents ko. Ako na babae sa bahay. Kaya kahit walang laman ng bulsa, at least nakasupport ka. Di ba? Kaya lang naman ano ko ngayon, status ko ngayon. Fully support, nagsusuporta ng sa bahay. Parents. Kaya yung at this moment, yung napapunta sa akin ng Rebirth, natutuwa ako kahit paano na yung mga gusto mo, mga hilig mo na i-apply mo. Kahit walang tunog, mag-headbang ka, masaya na ako doon. Kahit walang tunog, no? Delikado tayo dyan, tol. Hindi pala nakasaksak yung gitara, buti. Sinedbang nga, no? Nangyari na rin yata sa akin dyan minsan. Show must go on. Oo, ganun yun. Meron na ba kayong mga memorya ng ganyan as of late na medyo technical difficulties pero banat pa rin? Show must go on. Puro iba kasi, mga technical na ginagawa namin eh. May mga change ng mga guitar riffs. Which is bagay naman dahil may kasama kaming maestro. Maestro Tonton. Gago. Grabe buhat nila sa'yo, Sir Ton. Oo, kung hindi pa sabi, like, ikaw talaga to. Hindi ako kabilat. Napakabal ng tao na yan. Hindi, mas mga tao na yan kasi hindi siya yung tipong maestro na nag-iismalang tao. Kahit pa paano, yung mga week na medyo kagaya ng iba, kagaya ko, bibigyan niya ng importansya. Kaya, saludo ako sa'yo. Paiinumin kita sa Friday, Drew. Yan, no? So, you guys are, talagang, hindi lang kayo like bandmates. Masasabing, may relationship din kayo outside the band, like friends din talaga kayo, tropa, ganun. Oo, kasi mahirap kasi pag yung parang kabanda mo lang yung touring mo sa kabanda mo. Iba yun eh. Kasi sa dami na na-experience mo kasi pag gano'n ng touring mo sa kabanda mo lang, pangit. Kailangan touring mong kaibigan mo, kapatid mo talaga. Kapatid mo. Hindi pwede yung kaya sa ganitong pagbabanda, mas maganda yung habang tumatagal. At mas maganda, habang maaga pa lang, makilala ka na nila. Parang ganun. Hindi yung pinaplastic mo pa. Parang emulate lang. Habang tumatagal, lalo sumasarap. Ganun lang. Yeah, ganun. Drew, baka sabihin na singgero tayo masyado. Wag kang ganyan. Oo nga, Drew. Hindi kayo ginagage na Johnny sa camera, Jill. Okay lang. Pero yung diba? Kasi, ako naman, like, I think it's not, siguro talaga depende lang din sa grupo. May mga banda na, I think mostly, talagang they just meet pagka kailangan ng jam session, ng gano'n. But other than that, parang wala talaga silang masyadong relationship outside. So I think, maganda rin yan talaga na you guys have that, open relationship about, like, letting each other know kung sino kayo, gano'n. Kasi, parang that's would, I think kahit na wala akong banda, but kung meron akong team, parang mas mag-enjoy akong pumasok kung masaya yung mga kasama ko sa work. I guess it's the same sa mga parang banda. Ganun. Since barely, parang feeling ko 1 year pa lang talaga yung Rebirth in general, kaya yung what's the new band? Parang yung pinaka-challenging part sa inyo, like, especially when giving each other feedback? Yung, like,
oh, ito, mali yung ginawa mo na naman, nagkamali ka na naman ng nakaraan. Do you guys have that after? And how do you guys do it? Natural na yun. Pinag-iusapan na lang namin, parang gano'n. Mabawa, kasi minsan, hindi sumipra, gano'n. Siyempre, pagsasabihan mo din, siyempre. Kasi, halimbawa, yung isa sumipra, tapos yung isa hindi siya sumipra, tapos pupunta ka dito, hindi ka naman sumipra. Siyempre, sayang lang yung oras natin, dapat gano'n. So, kailangan, kung binigyan ka ng assignment, gawin mo din, parang gano'n. Isa sa responsibility mo yun eh. Halimbawa, si Andrew, gano'n. As a basis, kasi napaka-importante ng bass din eh. Ayan, gano'n. Tapos sa drummer din, gano'n. Lahat kami may part, hindi naman yung bang parang ikaw lang, hindi gano'n. Dapat we work as a band talaga. Kasi hindi pwedeng ikaw lang yung bida, parang gano'n. Pangit yun eh. Kung revert tayo lahat. Oo nga pala, bakit ba rebirth to? Parang new band lang, parang rebirth na. Newborn. Alam ko niya, kaya nag-ano ng rebirth. Kaya lang ang pangalan niya. Dati for the sake of art. Since nawala yung for the sake of art. Pinag-isip ko yung vocalist ng, ano ba maganda pangalan? Kasi vocalist namin, may hilig sa mga motor. Modification ng motor, technical, mechanic, lahat dala nun. Pati jeep nun, dinadala nun. As a rebirth, parang ano ka dyan, rebirth. Ang paliwanag. Raider, para Raider. A new beginning. Ayun ang ibig sabihin ng rebirth, a new beginning. Magsisimula ulit. Para si Papa Jesus. Kaya naging rebirth dahil doon sa dating banda na For the Sake of Art. Tama ba? Yes, sir. Ayun. Tama kayo. Kasi gusto ng vocalista, palitan ng pangalan. Sige, mag-isip ka kung ano bala, kung ano nasa puso mo, sunduin mo. Nagpalit siya ng pangalan ng ginawang rebirth. Ako naman ang gumawa ng logo, ako gumawa ng letter. Lahat ng na signage about the poster, about the post. Ako ang gumagawa kasi may dugo akong artist. Gusto mo tatawa kita? Tattoo artist yan si Andrew. Nagtatato din si Andrew. Usually pagka bacon, nangangatay yung mga kamay ko. Si Tonto naman, pagka nangangatay kamay, bumubula yung gitara. Ganun lang. So ano yung una yung pangalan? Yeah, For the Sake of Art ata. Pero okay din yun Parang okay din yung dating nun Kasi mas gusto ko nga rebirth, parang medyo mas pwede mo siyang metal nga yung dating ng rebirth mas kasi For the Sake of Art parang iba. Kasi yung time na yon, nung For the Sake of Art, kasama ko mga artist, si Red, ako, puro kami mga artist. Ang di lang artist si Erna kasi siya yung ano namin praktisan. Yung practice namin about sa tattooing. Kaya, yung pinagsama kami, doon nabuo yung For the Sake of Art. For the Sake of Good. Ako naman, ginawa ko For the Sake of Art. The Art of Music. Yan, na yun. Ganun na lang ang dating. Pero may mga sarili kami mga composition dati. Dahil since na kapaspalit kami, wala kami pang record na mamahalin, kaya na-abandon yung mga ginawa naming 8 kanta. Imagine, 8 kanta yun, 8. Medyo kapaspalit kami, kaya na-abandon na. Pero kung ngayon, pag na-record,
may trabaho ko, may trabaho si yung drummer. Kahit pa paano, magsishare kami para sa kahit mga tatlong songs para mai-airy ni Local Brew, the Master Brew. Ako naman si Drew, Local Drew. Yon, pwede. You're hard. Kaya ano naman, Nance. Tanong ako sa'yo, Nance. Sige, sir. Ano yun, sir? Ayan. Nebepropasti. Pasti. Mali pa rin, sir. Nebropasti. Nebepropasti. Sige. Silent Paano no to? second syllable. Sir? Paano mo binuo yung production service mo, music production service? Paano ka nagkaroon ng idea ba? 25 years ago. Member talaga ako production. Ito, senior to guitar. So, sama na ako ng mga prod talaga. And the reason, mayroon ako dating isa pang prod, pero hindi talaga siya ganun ka-active. Sa Cavite lang. Tapos nagbuo ko ng prod this 2023. Just sa past, kabanda dati rin ni Ezekiel, yung asawa ko ngayon, no? He partner also, but he died. He's also a metal artist, no? But he died. So yung pangalan ng Nebropasti is a Latin word. It's a deep Latin word. Okay. It's a deep word that meaning is you cannot breathe in a spacious way. Kasi yung kaibigan ni Ekel, na co-founder ko, dalawa lang kami, yung namatay, nagsakit siya sa puso, ang sa pinakamatindi niya yung symptoms is hindi siya makahinga kahit malaki na yung space. So that's the reason why nagsimula yung Nebropasti because of the different benefit gigs for him. So, yun nga. So, dun sa akin nagsimula ang prod. At tinuloy-tuloy ko na ulit kasi nga, talaga naman passion kong music. Metal kasi talaga ako since 25 years ago eh. So, ayun. So, ayun. Ang daming gig, ang daming mga naging mga kasama kasama pa rin sa Exena. So, last year, supposedly I should have 16 tours. So 16 tours sa 6 na bandang hinahawakan ko dati pero natigil yun. Nagkaroon ako ng hiatus kasi I get pregnant. So babalik ko lang ngayong this year. Tapos ginawan ko kagad ng 10 gig. Naglatag ako ng 10 gig nung July din. Tapos nung August inano ko na kagad. Dito dinisiminate or inano ko na sa mga iba't ibang bandang kasama sa lineup. So, as of now, meron pa akong parang 6 or 5 after December. Yun. Yun siya. Kuya, pala, may kwento rin talaga yung mo, no? Yung Nebropasti. No? Hindi ko hilig ang metal eh. Kasi talagang metal talaga ako. Hindi ako pa ng grunge, daw pa ng hardcore. Talagang aking una mga iba if you're going to ask me, Black Sabbath ako, tapos Pantera, yan, Megadeth, mga Slayer, Lamb of God, Cannibal Corpse, yun ang mga gusto ko. Bihira sa babayan kayo. Tama. Pag nakikita nila ako sa gig, akala nila poser ako. Kasi, outfit ako, babae ako. Pero pag pinanong nila ako sa gig, yun na yun. Kasi before, nagmamash fit pa ako. May pa 16 years old ako. Pupunta pa ako Moranto. Nag-head, meron pa ako mga piercing. Kasi ngayon, iba na kasi syempre may edad ka na o 40s na ako eh. Yun. Bihira okay yun. Lang yan, ma'am. Hindi naman halata. Walang matanda dito sa grupo na to. Hindi halata ang mga edad dito. Wala. So, yun. Mukha ako ng prod. Tapos, tinuloy ko. As of now, siguro yung mga bands na tinutuloy ako, nasa 50 na o 70. Pero wala, there's no money involvement no? So, lahat yung mga media partners ko ngayon is around 30 na. Kasama na kay Local Brew and I'm very thankful for that. So I have different media partners and also I have my own podcast.
Kasi sa mga HTV, kay Sir KTV Raymond, yung may-ari, every Wednesday, mga metals din yung aming inaano. So, yung prod ko, continue sa advocacy to help the different artists and indie para to expose their skills and talent. Money, involvement. Kumbaga wala akong hiningi. Ginagawa ko lahat na iano sila sa lahat ng kaya ko, radio station, everything, without asking anything to them. Kung gusto nila tumulong sa mga gig ko, okay lang. Yun ang kinagandaan. Some of the bands, ma'am, how can I help your gig? Tumutulong sila. Kasi hindi naman madaling magpag-gig. Maraming expenses talaga. Yun yung ano na lang. Kaya tumutuloy yung mga medyo malalaki kong gig at medyo magastos dahil may mga bandang kaya-kaya. Sasabihin niya, ayaw mo magpabayad, sige, tutulungan ka na lang namin sa venue mo, sa renta mo ng gamit. Kaya sabi ko, it's a big appreciation on my part kasi natutuloy ko yung mga gig para naman doon sa mga ibang bandang gusto ma-expose yung skills niya. Hindi nila alam, ang mga tumutulong din sa kanila, yung mga banda din. Hindi lang ayaw lang ipasabi ng mga bandang yung kung sino sila. Kasi, pag may prod kasi, gastos ng venue, bayad ka ng tech, tapos ticket mo, 100 pesos lang. Tapos wala pang manonood, minsan kasama pa ng mga banda, yung mga asawa na, hindi mo pwede singilin yun. Yan pa, free na sila, di ba? So minsan, lumatating yung point na 300 lang yung benta. O, wala talaga, abono ko talaga sa lahat, sa gamit, everything, venue. So may mga bandang tinutulungan ako. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera para sa akin. Ang gagawin nila, tutulungan na lang nila. Magkano yung renta mo, ganito, paano ka namin tutulungan para yung mga ibang bandang naka-line up, makatuloy, tugtog pa rin sila. Kahit hindi kami naka-line up. So, ganun yung nangyayari. Hindi alam ng mga ibang banda yun. So, ayaw lang nila ipasabi kung sino silang mga bands yun. Mga tumutulong sa akin. At, ayun. Nice. Yun naman talaga yung yun naman din talaga yung unspoken rule sa eksena. I mean, maraming mayabang, maraming maangas, pero tulungan din talaga siya at the back of it. I mean, tama. At sa akin, sir, ayoko na yung production ginagawang pera lang yung banda. Kalaban nila ako dyan. Kaya marami kasi, yung baga ang tagal, hindi naman ako banda, pero syempre, ang dami kong kaibigan banda, ang dami kong mga asawa ko banda, di ba? Marami akong mga kaibigan. Ayoko yung mga banda pagkakaperan. Kung baga, magpapatikit ka ng mahal, everything, tapos ang benefits sa'yo naman. Yung mga banda kasi yan, napapagod, nag-aaksay ng pamasahe, wala naman silang bayad, nag-delive sa trabaho, lahat-lahat, kahit may trabaho, mag-delive pa, mamamasahe, minsan wala pang kain-kain, makatugtog lang. Tapos ikaw malaki. Kaya as much as I can, ako talaga, kung pwede nga lang mag-free lagi, mag-free ako. Pero there's something na kailangan mong bayaran, may kailangan benefit. Meron kang kailangan tulungan na kaibigan mo or mga kasama mo sa musika na kung nagkasakit o meron nangyaring calamity, kailangan mong gumawa ng paraan. Pero yung pagkakita mo banda, antay na antay talaga ako dyan. Dyan talaga ako na talagang, kasi ako direct to the point akong prod eh. Minsan din no? Minsan yun din yung parang kung kailangan mo ng passion over yun sa pera. Parang minsan magiging realistic rin na minsan andyan yung passion mo sa music, sa pagtugtog. Pero at the end of the day, medyo kailangan mo rin ng konting apoy para maituloy mo. Totoo. Kasi mahirap talaga mag-prod eh. Yun yung hindi nare-realize din ng ibang tao na, of course, meron ding masama mag-prod. Pero, I mean, for the most part, ako, natugtog din naman ako. So, usually, walang bayad. May swerte na minsan, may pabir, diba? Minsan, may pachibog. Swerte na yung ganun. Pero for the most part, din talaga camaraderie. Yun yung, I think na hindi nakikita na bagay ng mga ibang grupo na, kala nila pag banda, ay nako, puro ganyan-ganyan na yan, mga pera niyan. Pero sa totoo lang, wala talaga for the love of it na. Masaya kasi talaga Hindi mo siya, yung number one point masaya talaga magbanda. Masarap tumugtog, masaya makisalamuha sa mga tao na parehas kayo ng tugtugan. Kaya ginagawa mo. Correct. Tama po, ganun talaga. Kaya ang ginawa ko po, noong time na yun, syempre, ang dami mga bandang nagpapatulong sa akin as of now. Sobrang dami na talaga nila.
So sabi ko, yung asawa ko nga hindi ko siya na-expose eh. Yung ibang banda na-expose ko. So sabi ko, sige, ako ng turn naman. Especially one of the good bands rin, Rajam, no? Yung last magaling na banda din yan. Sabi ko nga I really need to showcase their skills and talent. Kasi Reginald Roy is very humble na tao. Sobrang humble na tao ng vocalista nun. You won't see him na napakasimpleng tao lang talaga. And dun nga yung mga bagay na tinitingnan ko talaga sa banda, natutulungan ko. Hindi ako walang pakialam kung magaling ka. Ang kung gusto ko malaman yung attitude mo at yung personality mo. Yun ang sinasabi ko talaga sa mga bandang tinutulungan ko na hindi ka rockstar, wala ka pa nga nabubugay. Ganyan ka na. Yung ganun. Madami yan, boss. Madami yan. Saka ano lang yan, hindi lang sa sa music scene. Kahit sa mga corporate setting, ganyan Yan, tunay na buhay yan Yung mga kilala na, pupunta sa set, una na kami dyan, kasi malayo pa. May walang pakialam with tropa. Kita kung magpapaline up ka. Kung late ka dumating, late ka tumugtog. Ganun ako talaga sa kanila. Kaya, kumbaga, yun sir, gano'n. Bakit ako? Dolan. Malapit siya si Ma'am Nanis. Kababaeng tao. Napakahilig sa mga metal music. Kasi mga ibang babae. Hindi naman na. Dahil sa Denver, Tintin lang, may din sila. Bira yung ganyang babae. Kaya, pero nung umating tayo ng 2015 sa FAD, ang dami ng babae noon. Sobrang dami. Hindi, bira. Out of, kahit nga, Lola nakapila sa pong babae. Lola nakapila sa teacher. Sila si Ma'am Nan. Dahil na, nabigay silang matanda sa teacher. Kaya, sa beach. So, iba yung advokasya namin. Marami mga metal na babae. Pero sila banda, iba naman prod din, pero iba yung namin at iba yung goal namin. Magpapit dyan sa lugar. Mas marami lalaki. For example, mas marami lalaki rakista. Benting Metal, sa Pasay, 5. Rakrakan nyo. Pero pero ako ang tanong ko lang dyan, I mean, gaano ka kailangan din talaga yung angas kasi yun yung parang nararamdaman ko So paano mo isi-separate yung pride mo as a musician and as a artist versus dun sa magiging mayabang ka, di ba? Kasi ako feeling ko kailangan mo talaga ng konting yabang para maging may oomph yung tugtugan nyo. So kayo, anong feelings nyo doon mga pre? As of now, yung mga sinasabi ni Local Bro, nasa naman yun, nasa adjustment ng tao. Meron time na hindi ka magmayabang pagka yung lumating ka sa point na ito na kami. Sikat, labeled na kami. Ayun na yung pinaka-bawi mo, pinaka-yapaw mo. Pero supposedly, parang normal ka lang. Kung iyan yung sarili mo na ito ako. Kailangan pa rin tinatawag na sa Tagalog pakumbaba. Kumbaba ka rin sa mga taong medyo mga walang sa kanya. Ipapamukha mo sa kanya. Ito lang, ganito gawin nyo. O yun, since na makinig kayo ng mga rock music, buo kayo ng influence, buo kayo ng mga bagay na gusto nyo sa band. Pero yung point na dumating ka sa label ka, na parang Quezon, parang Greyhounds, parang doon mo makita ang nasabi mong attitude. Pero sa sarili mo, kaya mo magadya. Para ka lang normal mo lang ang parang neutralize mo yung sarili mo sa mga taong makakasalamuha mo. Neutralize. Yes. Ikaw, Kel, kanina ka pa nakasmile, bro. Anong pananaw mo dyan, pare?
Yan ang gusto ko kay Kel, lagi naka-smile. Kera. Stand up. Para sa akin, mahalaga para sa akin yung may share mo yung music mo sa mga tao. Yun. Kahit ano yung tawag dito. Tatapusin lang. Dito kaya mo siya. Kahit gumagastos kayo sa pagbabanda, di ba? Ang mahalaga para sa akin, yung pag-share ng music sa mga tao yung mismong, kumbaga yung tatatak sa kanila na pag napakinggan nila yung kanta mo na ganito, nasasabayan na nila, yun. Yun yung mahalaga pag-share ng music. Pero bilang bagong membro ng banda, hindi ka naman nahihirapan din mag-adjust sa sound ng Rebirth as a whole, kasi syempre ang hirap ng ng outsider's perspective. Syempre bago yung handa mong rekado sa luto. So hindi ka naman din ba nahirapan mag-adjust? Hindi naman. Si Tonton niya, naalalayan ako ni Tonton Hindi naman ako nahihirapan sa gawa ng, kasi parang kailangan sisiprahin mo muna maigi yung kanta nila, tapos ang ginagawa ko sinipra ko muna yung mga kanta nila, tapos nagano kami sa studio, yun. Tawag dito, para yung tunog namin is tight. Ngayon. Nice. Kailangan lagi pag metal kabitan talaga pag metal Walang walang butas Kaya hindi ako naniniwala mahina to si Drew makakahabol to Kaya ibig sabihin, may pangil din tong tropang to. Humble lang yan, humble lang. Magaling din yan. Magaling yan si Drew. Mahirap mag-metal Diyos me. Hindi ako magaling sa sa metal. Fusion, sige, game. Pero metal, medyo ano pa yan sa akin Struggle pa yan talaga. Pero as I guess wala ba talaga kayong link para ma-pressingan ko yung tugtugan nyo, pre? Wala kayong mabibigay kay Jel na medyo tingin ko, pre, Ito sa Ton. Hindi, sa mono record lang. Drew, mo. Kaso parang sa studio lang. Okay meron naman sa gig. Okay na, nagigiyang na ako, pinag-uusapan pwede na natin. Pwede ba yun? Pare pagka ipe-play natin, hindi pa nakaano sa kanila? Kasi pagka pinlay mo, medyo malabo. Yung sinasabi mo. Oo. Malabo pa yung live videos, puro mga live videos. Parang mauna na tayo i-play bago nila i-record. Sige, pagbigyan nyo lang kami isa lang. Try lang natin. Or while we're jealous or you guys are thinking about kung ano yung sisend nyo kay Rizal, siguro Ewan ko pare, parang pwede ba yun? Kasi parang may niluluto sila tapos ipe-play natin ngayon na Pwede, pang pa-delight, pang pagigil sa Siyempre, yung mga nanonood sa atin ngayon na gigil din makita at marinig kung sino ba talaga tong Revert na to. Diba? Hindi lang ako okay lang ba sa inyo yun, Drew, Ton? Okay lang ba sa inyo? Kel? Marami kami, sir. Hindi pa talaga dumating sa pang-air. Okay lang. Sample natin isa. Naman Tayo lang naman Send mo, Drew, yung link, Drew. Nasa page ng Revert. Nasa page ng Revert. Teka lang. Page ng Revert? Sa Facebook? Yes, sir. Opo. Hindi naman sa nampe-pressure ako pero nampe-pressure talaga ako. Anytime, pwede nyo kayo pumunta sa may page ng Revert. Puro mga capital letter. Capital space R space E tapos may PH. Okay. Kasi yung Revert kasi maraming pangalan yan. Pero kay Franco, meron sa ibang bansa. Pag nilabas, i-send nyo na lang sa akin sa kasi baka maputol yung pare. Yung Facebook, yung live natin.
So, pag nag-search ka sa YouTube, parang merong iba pang rebirth na lumalabas. So, medyo... Yes, sir. Oo, mahirap. Kaya PH. Kaya Philippine, rebirth. Sabi na kung ba't naging rebirth eh. Pero, sige, wala ako. At hindi nga. PH. Sure ka, kasi Johnny parang medyo hindi nga kaya. Mahina yung Yung nakikita ko sa Matchbox eh. Sige. Abangan ko na lang yung sounds nyo para... Oo, medyo... Ano ba send dito yan? Kahit dito na lang sa chat? Sa chat? Oo. Sa Matchbox yung nakikita ko eh. Mukhang masaya eh. Hindi ako makalimot dito. Yes, sir. Nag-send ako ng link. Yun. Gusto ko yung send mo, yung solo mo. Solo. Ito yung may di ba? Metal Mayhem 2. Play natin ha? Sige. Para makaano din tayo. Let's take a 5-minute break tapos pakinggan natin yung Rebirth para malaman din ng mga tao kung gaano kasaya tong banda na to at bakit natin sila finisher dito sa Local Brew. Alright? We'll be right back. Ay, minutes break. Ito lang. Yun. Medyo siya, teaser ah. Ito ba yung iba? Itong isa.
Umulit na. Alright. Oo, ayos to. Astig ah. Mga teasers na. Ito yung mga sa sa November nung recording, no? Kasama to, no? Oo, sama po. Tama nga si Drew. Bumubula nga yung mo, Ton. Oo. Bumubula talaga yan. Naka-tight. Ariel. Sarap nung atake niyo. May yung time tsaka yung melodic nung parang southern style na rock na Sarap. Sarap pa. Na-excite ako lalo, pucha. Hindi ko tuloy ma-maximize Johnny, pre. Nakita yung mga kumpanya ko. Sa bookmark. edit out mo lang yun, tol. Pero masaya. Congrats sa tugtugan nyo, ha. Hindi, sabi ko na nga ba, ito si Drew, nagpapahumble lang ito masyado, eh. Sabay naman, Ang nirereklamo mo. Basta Brew, tsaka Drew. Humble lang yan. Local Brew, tsaka Drew, humble lang yan. Oo naman, nandun naman tayo. Pero, sarap. Sa konting seconds ng tugtugan nyo, men, mukhang, kayo talaga. Mukhang mas elemental yung pagiging live nyo, eh. Live act kayo talaga. Sarap. Hindi ko makita yung references nyo for Slapshot. Pero, andun yung energy, andun yung synergy nyo. Hindi siya sa sandaling ganun lang na nalabas nyo kaagad yun. Okay Sarap. Anong mga naging inspiration nyo dun sa Snake? Snake ba yun? Yung una? Inspirasyon na marami. May isa pa. Dati sige may isa pa. Kala nila'y walang sige. Hindi, ano naging inspirasyon nyo para sa track na yun? Parang din siya, bigat eh. Master, ikaw ang makakasagot niya, Master. Maestro, ikaw makakasagot niya ang inspiration mo sa mo. Yung realize ba yan? Dandan. Ano ba sinend ko? Yung una lumabas, yung parang Snake yata yung nasa title. Snake? Yun. Tama ba yun? Kasi yung Metal Mayhem nga ako nakita eh. Sa feeling mo ata yun, no? Sa feeling. Sorry. Mali. Paano ba explain yan? Tagal na kasi yun eh. Pahapyaw lang. Parang pinturahan mo lang kami ng painting, pre, kung paano mo naisip. Parang parang nabuo ko kasi yun nung parang nung iniwan kami ng drummer namin. Yun, parang ganun. Doon ko nabuo yung rip na yun eh. Parang masama loob ko, yun, parang ganun. Kaya pala may breakdown agad eh. Masama loob, pero pag yung lyrics, pag inano mo, pag pakikinggan ng normal na tao, parang love song eh. Love song, oo. pero hindi yun yung ibig sabihin nun eh. Kung lalalayo mo pa ng konti. Parang ganun. So mahilig din kayo sa ganun yung paiisipin yung tao sa pinakikinggan nila. Kasi pag pinapakinggan nila, parang love song naman yung yung lyrics nun, pero kung lalalayo man niya pa ng konti yung niya, hindi yun eh. Parang ganun. In terms of balik tayo sa songwriting pero mas pina-prioritize niyo ba yung normal day events or mas inaano niyo rin yung mga social economic climates na mga nangyayari? Ano bang mas pinupush niyo sa tugtugan niyo, yung mga nangyayari sa tunay na buhay or yung mga nangyayari lang sa inyo? Affection. Yung nangyayari sa normal days, tapos yung mga nangyayari ngayon sa bansa, yung mga ganun.
Nice. Kasi ano ngayon puro corruption na nangyayari. Parang gano'n. Oo nga eh. Masaklap man. Dati Pero pa? ganun talaga eh. Tagal na may dati pa. Oo, masaklap nga nito. Parang nasanay na tayo eh. No? Parang ano Kaya na eh. Normalan na lang eh. Oo. Normalan na lang. Naging normal na yung corruption eh. Sa ano pala? Ano yung mga natin ngayon? Mga parating na gigs? Very bar. Itong October 25 sa Berrio Bar kami. May guest kami na taga Iloilo, yung bandang Mongrel Blood. Okay. Berrio Bar. Kasi si Nance Magano. Ayan, sige. Upcoming gigs ko. Magkayo ba kasi? Hindi. Robert. Albert, October 25, Berrio Bar sa Tarosa, Laguna. With Mongrel Blood from Iloilo. Then November 20, under by production and under collective. So, Mari Malate. Tapos, December 1st, Santa Rosa, Laguna, pinafinal pa yung venue para naman sa mga year-ender yun ng mga Laguna troops. Tapos December 13, year-ender ng production ko. First part ng year-ender ko para dun sa prod ko. Sa Queen's Pub, Manila naman, December 13. Andun din sila. Yo. The Bluetooth device is connected successfully. Oh, kaninong Bluetooth yan? AI. Ba't yan yun? Saan nang galing yan? Bluetooth. So mukhang matindi-tindi pala yung aasahan namin sa inyo. Matindi yung pa-delight nyo sa sa mga tracks na yun. Siguro na pre, no? Kung pag na-plancha na nila yung mga kanta nila, pwede natin ulit sila maimbitahan, Kung okay sa inyo, okay lang. Para mai-showcase natin yung mga kanta. So, mas maganda, kompleto kami. Si Hernan, kasama din si Hernan. Nga pala, nag-ano na eh. Nagko-comment na si Hernan eh. Oh, Hernan, sali ka pa dito. Meron pa oras. Pwede ka pa umabol. Magpaliwanag ka. Mr. Brockman. On the go. Lulay. Damay ko na rin yung mga nanonood sa atin sa live. Salamat sa pag-tune in. Yung kaklase ko nung high school, si Kaloy Guyena. Hoy, Kaloy, salamat sa pagpapanood. Thank you, man. Classmate ko yun nung high school. Hoy, shoutout sa'yo, Kaloy. Oo. Si Hernan. Hoy, Hernan, sali ka na dito. Calling Hernan. Pero talaga no? Masaya talagang metal gigs, no? Parang sa pagtugtog nyo sa ibang lugar, nakatugtog na kayo na outside ng Laguna, di ba? Outside ng home court nyo. Sa Matchbox. Opo, marami. Madalas sa QC. Sino mas masaya kasama? Yung home court o labas? Pares lang. Experience na parang mas masaya sa labas eh. Labas. Kaya natanong ko yan kasi naka-experience kami dito ni TJ. Isa pa sa mga host namin ng local, bro. Ako kasi pag nanonood ako ng gig, talagang kahit saan, wala lang. Bili lang ako ng beer, tayo-tayo lang ako, kinig-kinig. Ay, yung Cavite na eksena. Ay, isang saya dito .
So parang ano din ako na natutuwa ako actually na yung metal scene nag-iiba na siya simula nung naalala ko noon. Sa East Side yung mga Marikina Boys, mga Antipolo Boys, okay din yung eksena nila eh. Tapos mga QC Boys, okay din yung eksena nila. Hindi ko pa na-experience Laguna. Hindi pa ako na-experience ng Laguna metal. Laguna hip hop, oo, pero Laguna metal hindi pa. So parang siguro pag may dayo kami sa inyo. So mga experience ng Laguna scene. So, Z, may ano ka pa? I-add? Actually, ano lang naman, mga socials niyo po mga sirs, para dun sa mga viewers natin. Ano po ba yung mga socials niyo? Social media accounts. Social media account. The birth page. Tapos, Andy Selyones ng drummer. Nandun yung mga record namin. Pero sa ngayon, Facebook lang. Wala namang ibang sikat na app ngayon kundi Facebook. Kaya doon kami nag-post ng mga videos and mga jamming. Okay. Facebook pala, okay. Okay. Pero Kaya pala, go sir, go. Pero plan namin, Spotify, next na namin, Spotify. Step by step na. Spotify namin. Once na may record na namin yung 6 songs. O kaya, kahit partial muna kami ng 2. Spotify namin. Ganun lang namin yun. Kasi, iba kasi mga busy. Hindi pa nagiging mayor, busy na. Paano pa kaya pag naging mayor? Hindi pa naging mayor, busy na. So, ano yan excited na rin ako, sir. Kasi nung nakita ko yung video, parang sobrang saya nung gig na yun. Like everybody's jamming, headbanging. Would you say that as a band, yun na yung what's your most memorable gig? Gusto ko sa Kapasita. Nandiyan yung special treatment sa Pasita na tumutulong. Kahit sobrang liit ng space, kita na namin. Ang space lang ay parang kantin lang. Parang lang. Doon ako nakaramdam na, wow, okay kayo. Balik kayo ha. Kasi hindi na kami nakabalik. Alam mo naman. Kaya, once na tinrate mo maganda yung tao, babalik at babalik talaga yan. Parang kanta ni Gary Balenciano, babalik ka din. Kitagal mo babalik ka din. Parang, ganun lang yun. Basta once na, kahit hayop, kahit sa hayop, kahit sa alaga mo, once na binigyan mo ng magandang treatment yung nagka-crush, babalik talaga yan. Sige. Ganun may share ko. Ano pa po ba yung bucket list nyo as a new band? Na you'd like to do bucket list nyo just before the year ends? Bucket list? Pag sinabing bucket list. Parang yung package nila. We're looking forward. Ginagawa namin ng paraan para maiayos yung mga songs. Truck. Parang Razorheads, parang Kamikaze. Ang galing lang naman, sisimula sa butos ng karayon, papasokin ko. Ayun pa lang yung status namin ngayon. Para sa FBJ.
Napunta na FPJ FPJ. Hindi, ganun lang naman. As sa status namin yun, ganun talaga. Kapaan talaga. Pag kung kaya mo i-share mo. Pag hindi mo kaya i-share, kaya ko sabihin na hindi ko kaya yan. Matagal lang ba kasi kulang ko sa gamit, kulang ko sa ano. Mapagbigay akong tao pag wala yung kaibigan ko. Kailangan ng amplifier, kailangan ng isa pang amplifier. Ako naman wala magagamit. Tapos pagdating ng time na ibabato sa akin, wala akong magamit eh. Pero magagawa naman ang paraan niya. It takes time. Love takes time. Yun. Tawan-tawa si Ma'am Z. Pero it takes time. Lahat ng bagay hindi pwedeng i-rush. Kailangan lagi it takes time. Diba? Yan lang yan. Totoo naman, sir. Ayun, Tawan-tawa si Ma'am Z. shoutout ko din pala sila, Axel John Yumang Ortega, si Dari Amigo, at saka si Kupal na Rakista. Yeah, shoutout sa inyo. Rebirth lang sa Siguro kala. pangalan. Ayun. Target release date, sir, ng sa Spotify ng, I guess, first, second track. Muna kayo ng t-shirt para may remembrance. Ayan. Ang ganda ng shirt, Ganda ng shirt. Maganda t-shirt. Magandang design, maganda ang letterings. Wala akong masasabi. I-post natin. Wala kayo ng t-shirt para may remembrance. Nandiyan lang naman yung contact. Mabanga na. May contact si Kiel. Boss, babayaran ko Kiel. Sorry, hindi ko na-kasi kanina. May ginagawa ko. Yung sa hanggang Friday pa naman cut-off nun. Ayun. Okay yun. Kaso ba't parang iba number? Hindi sa Globe, hindi sa Smart. Walang 097. Tataka ako. Iba number. Ano bang ginagamit nung na SIM or phone? SIM. Anong number? Hindi, yun? Go time yan. Okay. Oo. Akala ko lang 0919, 097. Ba't parang iba number? Akala ko parang Thailand na parang Thailand na cellphone. Thailand na na network. Hindi, maganda talaga shirt. Wala akong masabi. Kaya more than na kayo kay Kiel. Looking forward, sir. So, nga pala, may target release date ba tayo nung first song? Or sa Spotify, para lang mabigyan natin ng heads up yung mga viewers din natin? Plano namin yan kasama sa plan list. Kasama namin plan list. Bang na lang kami sa page nyo. Oo naman. Lahat tayo magkakasama. Hindi tayo pwedeng mawala. Lahat tayo magtutulungan. Ganun lang yun. Ano naman, maestro? Pasasalamatan, Ton. Yan. Thank you kay Ma'am. Thank you kay Ma'am Nance sa Neverplasty, sa Local Brew, sa inyo mga sir, Sir Regal, Ma'am Zoe, and Sir Johnny. And salamat sa pag-guest sa amin sa podcast. Sinashoutout ko nga pala yung nanay ko. Tapos yung asawa ko, mga anak ko, yung pusa namin, si Mingkoy, ayop ka, lakas mo kumain. Si Hernan, si Andy, laging wala. Ayan. May shoutout ko rin yung pagre-recordan namin na
Kung may mga bandang gusto mag-recording dyan, si Donnie Music Producer. Yan, kumpare ko yan eh. Producer yan. Diyan kami magre-record. Para malaki discount. Tama. No, para malaki discount, no? Pero magaling yan. Hindi pa lang talaga. Mas magaling. Mga kliyente niya lagi yan. Mga hip-hop eh. Masaya naman mga hip-hop katrabaho eh. Depende lang din talaga. Depende. Okay din naman. Karamihan ng kliyente niya puro hip-hop, mga rapper. Pero meron siyang mga mga banda rin. Saka mga indie artists. Kabanda ko rin yan dati. Sa Battle of the Bands. Ikaw, Sir Drew, mukhang marami kang kainuman dyan Sino mga pasasalamatan natin dyan? Ito ba ilib ko? O, yan lang. Sige. What's up? Aking buddy. All the time pupunta dito yan. Kahit anong pagawa mo, pwede. Na walang kapalit. Bira ka na makita ng taong ganyan. Tatami ka dito. Alam ka pang pagtabuhin mo. Welcome. Kahit ikaw, pumunta ka sa amin, pumasal ka, anytime, welcome ka. Hospitable. Ayun ang buwali natin na hindi natin alsen para sa mga taong pupunta sa atin. Basta tayo, laging welcome. Masama na mo sa tao na yan. Welcome. Asahan ko yan. Pumapatol ako sa game. Minsan dadalang kita ng 2 Red Horse dyan game. Promise yun. Kahit paano. Pero itong titira namin, pinaka cheapest na, ano ba tawag yan? Na local na alak. Di kahit local yan, may talab yan. Kahit local, may talab. May tama yan. May tama. Sabi ng kaibigan ko, sabi ni Chris Aquino. Nabubulo na yan, Drew. Sino ba yan? Matalab daw eh. Talab yan to. Kahit yan yung local. Tama yan, talab yan. Shoutout ko nga pala yung tanggero namin sa lahat ng inuman, si Ronel. Oo. What's up, Ronel? Kaya nandito yan. Technician namin yan. Rock and roll. Technician ng Koko. Technician namin yan. Walang magbabago sa atin. Rock and roll palagi. Taga ng video. Rock and roll palagi. Walang magbabago. Pwede mong utusan. Pwede mong lahat pwede sa kanya. Pag galit ka, pwede mo suntukin. Walang maayos. Sige. Roll! Erel, minsan mag-game tayo sa inyo, Erel. Minsan mag-game tayo sa inyo. Sige. Ano tayo, pag may time ka, papasyal kami ni Kuya Andrew. Ganun. Ito si Local Brucey. Kahit malayo sa inyo. Ang gandang babae ni Ma'am C. Walang problema doon. Naliligo ka naman. Kasi natin mag-game, sama ko si Kuya Tonton. Pakita mo yung mukha ko. Ako technician ng reverb. Yun. What's up? O si Sir Kel naman. Ikaw boss, sino pasasalamatan mo? Salamat sa inyo, Local Brew, Gabriel, Johnny, Missy. Kahit mapera yung mga yan, okay yan. Iba kasi pag tao mapera. Sino ka ba? Losi Balasi. Wala tayong pakialam sa wala. Diba? Wala sila sa buhay nila. Pero Problema, wala tayong pera pare-parehas eh. Ayun lang. Kaya naka-zoom lang tayo. Salamat po sa inyo. Yan. Kung may pera tayo, naka-live tayo. Sama-sama tayo. Wala. Sama-sama hindi na tayo magaganto. Sama-sama tayo sa Zoom. Local Brew. Ako susunod dyan, Local Drew. Yo. Local Drew. Teka, patapusin mo na si Buskel. Ayun, nagpapasalamat ako sa inyo at naimbitahan nyo kami para sa podcast.
Tsaka, papasalamat din ako sa asawa ko kay Nancy. Yun. Binabati ko mga banda dito sa Laguna. Tsaka, happy birthday pala sa kapatid ko. Yun. Nika. Hoy, Kay hindi mo Nika. ko chinan. Yun lang. Birthday pala. Happy birthday! Ayun. Dito nga kami ngayon eh. Dito kami nag-podcast ng asawa ko. Kapatid ko. Saan ba yan? Bugna mo. Yan, si Nancy oh. Naghiwalay pa kayo ng Oo, oh, pinagsama nyo na lang kanina dalawa eh. Ayun. Yun lang. Salamat. Yeah. Local brew. Solid. Salamat din sa pagpa-unlock. Robert, so, tuloy-tuloy lang tayo, ha? Abangan namin kayo. Robert, abangan namin kayo. Oo. And salamat pala, Miss Nance, for for everything that you do, for napaka-noble nung ginagawa mo to help the bands out. Salamat sa tulong sa eksena, Miss Nance. And again, sa lahat na nanonood ngayon, kahit na medyo pa-delight yung tugtugan ng Rebirth, abangan nyo sila. Tignan yung mga socials nila, in-announce na nila kanina, abangan namin yung mga live nila. And malaki yung posibilidad na aanyayahin namin sila ulit pag nakompleto na nila para mas marinig nyo ng todo, mas ma-analyze nyo. So again, mula sa kampo ng Local Brew, ako si Johnny, kasama ko si Z, kasama ko si Rigel, at ang mga pogi ng Rebirth. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. And salamat ako lang. Thank you. Thank you. Thank you very much. Salamat. Ingat palagi. Out na